Mami na mahal, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon sa mga bagay na kamangha-mangha at makita natin ang kanyang kasaganaan, ng kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Ang magiging paksa ng ating pong mensahe ngayong umaga ay ang saganang biyaya ng Diyos sa labas ng kampo. At ito ay binasa natin dito po sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 8 hanggang talatang 21. At ang magiging teksto natin ay Hebreo Kapitulo 13, talatang 8, na dito ay sinasaad si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Ang aklat ng Hebreo ay sagana para sa atin sapagkat ang Hebreo ay nagpapaliwanag tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Batid natin na ang Panginoong Jesucristo ay ipinagkaloob sa atin. Sapagkat tayo ay makasalanan at nais ng Panginoon na tayo ay tubusin mula sa ating mga kasalanan at hanguin mula sa kadiliman at ilipat sa kanyang kaharian. Tunay na tayo ay nagaganap sapagkat sa pamagitan nito ay isinasaad ng mga nakasulatan na matapos gampanan ng Panginoon ang gawain na iniatang sa Kanya ng Panginoon na tayo ay tubusin at buhayin at pagkalooban ng buhay na walang hanggan, ipinahayag niya for 40 days na siya ay buhay. At pagkalipas ng 40 days, siya ay umakyat sa langit. Na doon ay siya ay lumuklok sa kanan ng upuan ng Diyos at namahala. At ang Hebreo ay nagpapahayag tungkol sa kanyang ginawa. Katunayan, ang sabi sa Hebreo, Kapitulo 1, ang ganito, talatang 3. Ang sabi dito, palibhasa ay siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo. At umalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. So dito, mga minamahal, ay pinapahayag yung ginawa ng ating Panginoon at ngayon siya ang namamahala. Lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob sa Kanya. Siya ang namamahala sa langit. Lahat ng mga bagay sa langit. Ulit, kung konti lang ang ating unawa na ang langit ay nilikha ng Diyos. At ito ang naging tahanan ng mga anghel na mga hinilang. Pagkat meron tayo tinatawag na elect angels at meron mga reprobate angels. Ay hindi, ito ay naging tahanan ng mga tinawag ng Panginoon sa langit, yung mga namatay na, nauna sa atin sapagkat ang ating buhay dito sa lupa ay maiksi. At ang kaiksihan yun ay para maglingkod sa Panginoong Jesucristo at siya lamang ang ating paglingkuran at wala ng iba. At dito tinutukoy sa Hebreo kung paano na binibigyan ng halaga ang pagiging saserdote ng ating Panginoong Jesucristo, pagiging pari. Sapagkat ang tungkulin ng pari ay mamagitan sa bayan
ng Diyos. At siya'y nananalangin. Katunayan sa John chapter 17, ay siya'y nanalangin at ang kanyang panalangin ay sa mga mananampalataya at maging sa mga hindi pa ipinapanganak. Siya'y nananalangin. Ganong katyaga ang Panginoon at ganyan katyaga sa atin na tayo ay idinanalangin. Ipinakikita rin sa Hebreo ang tungkol sa saganang biyaya ng Diyos. Ng biyayang ito ay ipinapahayag niya sa bawat mananampalataya. Kaya nais natin mabatid yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa labas ng kampo. Siguro sasabihin natin, ano yung kampo? Kung ating tutunghayan ang banal na kasulatan, ay binabanggit dito yung tungkol sa lungsod ng Panginoon. Nang ibig sabihin, habang ang mga mananampalataya ay nasa ilang o disyerto, sapagkat sa Revelation, binabanggit na tayo ay nasa disyerto, nasa ilang. At tayo naglalakbay, at sa paglalakbay natin, ay gusto natin makamit ang ipinangako ng Panginoon sa atin, ang langit. Ganyan din ang larawan na makikita natin sa Lumang Tipan. Sapagkat sa Lumang Tipan ay inilabas ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagiging alipin doon sa Ehipto. Ang mga Israelitas ay naghirap bilang alipin for 430 years. Yung kagandahan noon, sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, ang sabi niya, Abraham, ang iyong bayan ay mapupunta sa isang bansa at sila ay maglilingkod doon. So, ilang henerasyon bago nangyari yun sa panahon ni Jacob. Si Jacob ay nagkaroon ng anak. So, sa madaling salita, ay naging alipin ang mga Israelitas sa Egypt for 430 years. At dininig ng Panginoon ang tinig ng mga anak niya, ang kanyang bayan. Kaya inilabas sa pamamagitan ni Moises. Si Moises ay tinawag upang pangunahan ang kanyang bayan. At nakita natin na si Moises ay type ng ating Panginoong Jesucristo. Iniligtas niya ang kanyang bayan at naging matapat. Ang nais natin makita, mga minamahal, ay ang ipinangako ng Diyos ay ang Kanaan. Ito ang lupain na dinadaluyan ng pulot at gatas na ibig sabihin ay napakagandang lugar na maging hanggang sa ating kasalukuyang kapalahunan ay tunay na naiinggit ang mga kalapit bansa sa Israel ngayon. Kaya nga kung ano-ano gusto lang mawala ang bayan ng Israel. Pero sa Lumang Tipan, makikita natin na sila'y naglalakbay. At sa paglalakbay nila, ay pinatnubayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahabagan, ng kanyang kagandahan at kalooban, ng kanyang biyaya. At sila ay nasa labas ng lungsod. Nasa labas sila ng pangakong lupa. Tingnan nyo ang ginawa ng Diyos sa kanila na dahilan sa kanyang pagmamahal. Sa loob ng 40 taon, sila'y pinakakain ng Diyos sa pamamagitan ng mana
Nang manang ito ay mula sa langit. Ito ang pagkain ng mga anghel. At sila ay kumakain araw-araw for 40 years. Ganong kadakila at kayaman ng biyaya ng Diyos ng layunin ay upang sila ay makatagal at makarating sa pangakong lupa. Hindi lamang mana, humingi rin sila ng karne at maraming pugo ang kanilang nahuli at yun ang kanilang kinakain. At kung disyerto, sila ay pinaiinom ng tubig. At yung batong malaki ay bumubukal ng tubig. Alam natin na ang bato ay imposibleng bumukal ng tubig, pero sabi sa Banal na Kasulatan, ito'y inyahambing sa Panginoon sa Kristo sapagkat siya ang bato na binubukalan ng buhay na tubig. And then, ang biyaya pa ng Diyos, ang kanilang mga kasuotan sa kagandahan ng kalooban ng Diyos, at ang kanilang pangyapak, yung kanilang sandalyas ay hindi naluluma. Hindi naluluma. Hindi nasisira. At pagkatapos, sila ay ipinagtatanggol ng Diyos mula sa mga kaaway. At habang sila ay naglalakbay, binubusog sila ng salita ng Panginoon sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. At kung disyerto, kung araw nililima sila ng makapal na ulap, na ang ulap ay pagpapahayag na ang Diyos ay sumasa kanila. At kung gabi, kung malamig, ay naroon ang haliging apoy na sila ay nakakadaman ng init at patnubay mula sa Panginoon. At yun ay sa gitna ng disyerto. Kaya ang iglesia ngayon ay nasa disyerto. Katulad din tayo ng mga Israelitas na ang Panginoon sa Kristo ay nangako at sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kaya't siya'y aalis. So ang Panginoon ay umakyat upang ipaghanda tayo ng isang lugar na doon ay tayo tatahan magpakailanman. Ngunit habang tayo ay narito sa lupa, ang biyaya ng Diyos ay sagana. Pag sinabing ang biyaya ng Diyos ay sagana sa labas ng kampo, kasi kung minsan nakala ng iba, ang denomination ay maaaring taguan ng mga mananampalataya. Pero ang denomination, kailanman ay hindi makapagliligtas. Ang mga ibang iglesia ay kinakailangan suriin. At sinasabi sa Belgic Confession, Article 29, ay nililinaw doon na ang tunay na iglesia ay nangangaral ng salita ng Panginoon at maayon sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag lumihis ang katuruan at sinasabi na ang isang miyembro ay lalabas ng denomination, siya ay hindi na ligtas. O marami kong narinig na may mga iglesia na pag lumabas ka ng kanyang iglesia, walang kaligtasan. No? Pero titignan natin ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat marami ang umaalis ng iglesia, maaaring ito ay maling katuruan at pumupunta sila sa tunay na iglesia. Kaya yun din yung Belgic Confession, Article 29.
At tunay na tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat tayo ay isang kapisanan, isang kapulungan na tayo tinawag na Panginoon at ang ating mga katuruan ay reform. At yun ang ating kinakailangan sampalatayanan sapagkat ang Panginoon lamang ang siyang tumawag sa atin. Yan ang katotohanan kung bakit sinabi sa talatang 8, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Nang ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ay siya'y makapangyarihan. Siya ang anak ng Diyos na siya'y walang hanggan, walang pasimula, walang katapusan. Siya ang buhay. Tayo bilang mananampalataya, ang buhay natin ay ang Panginoong Jesucristo. Sabagat sabi sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula, siya ang Verbo. Kaya itong banal na kasulatan, itong banal na kasulatan ito, ay salita ng ating Panginoong Jesucristo na binigyan ng inspirasyon at kapangyarihan ng banal na Espiritu upang maitala at maipahayag sa atin. Tayo lubos at buong puso nananalig na ito ang pagkain ng ating kaluluwa, ang mga katuruan ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ay ibinigay sa atin. Kaya sabi dito sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya dito tinutukoy mga minamahal sa talatang 8, ng ating buhay ay ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang nagbibigay buhay at siya lamang ang nagpapatawad sa atin ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Kaya nga sabi dito sa talatang 9 ay huwag nga kayo padalas sa mga turong sari-sari at di kilala. Sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya. So, ang Diyos ay sagana sa biyaya. Na ito ang siyang itinuturo sa banal na kasulatan na tayo ay kinakailangan lumagok sa biyaya. Ibig sabihin, ang isang bagay na kailangan paglago natin ay sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang kaluluwa natin ay kinakailangan pakainin ng salita ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit every Lord's Day, yung Christian Sabbath na ito, na araw na ito, ay tayo narito. Gusto nating palusugin, patabain, gusto nating lunurin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos upang tayo tumaba at tayo'y tumibay sa biyaya, sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi dito, hindi sa pamamagitan ng pagkain. Sabi dito, yung katuruan iba't iba at di kilala. So, sa pamamagitan naman ng ating mga doktrina,
Reformed doctrines, makikilala natin ang mga katuruan tama. So pag yung nagsabi na ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos, maling katuruan yun. Sapagkat dito'y tinutukoy na ang mahal lamang ng Panginoon ay ang mga higiran. Kinakailangan balikan natin ang Efeso Kapitulo 1 na doon ay nagsasaad na sa kapangyarihan ng Diyos tayo'y pinagpala na bago pa itatag ang sanlibutan. At tayo pinili. At sa pagpili niya, nais tayo maging banal, walang dungis sa harapan niya. At tayo'y kinukok bilang mga anak. So hindi lamang tayo pinili, kundi tayo'y kinukok bilang mga anak sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga, ang biyaya ng Diyos ay lubhang sagana sa atin kahit na tayo ay nasa labas ng lungsod ng Diyos. Sapagkat ipinagkaloob sa atin ang patnubay at gabay na ito ay ang banal na Espiritu. O kaya dito ay sinasaad na patibayin ang pananampalataya na dito ay tinutukoy sa banal na kasulatan. At sabi sa talatang 10, tayo ay may isang dambana. Kung ating titingnan, ang banal na kasulatan ay ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagsisilbing altar natin. Sapagkat mismo ang Panginoon ang siyang nagsabi na magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. So ang Diyos ay nasa kanyang luklukan. At tayo ay kinakailangang manambahan sa Kanya. Yung pagtitipon natin dito ay pagtitipon ng ating niluluwalhati ang Diyos. Ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang pastor ang kinakailangan niluluwalhati, kundi ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Ang mga pastor ay instrumento kung paano lalago ang isang mananampalataya. Sapagkat sabi dito, inyong igalang yung mga namumuno kasi sila'y mga nagpupuyat. Sabi dito, para sa ikalalago ng bawat mananampalataya. Kaya sabi sa Hebreo, magsilapit nga kayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang kayo'y magstamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang pinakadakilang handog ng Diyos para sa ating katubusan. Mula sa puot ng Diyos dahil sa kasalanan. At sinasabi sa Lumang Tipan, sa Numbers chapter 18 verse 9, ang sabi niyo, ito'y magiging iyo sa mga pinakabanal na bagay na hindi pinaraan sa apoy, bawat alay nila, bawat handog na harinan nila, at bawat handog nila dahil sa kasalanan, at bawat handog nila dahil sa pagkakasala sa kanilang inihandog sa akin ay magiging pinaka-banal sa inyo at sa inyong mga anak. So tinutukoy na naman na nilinaw ng Panginoon na kanyang buktong anak ang pinakahandog. At sabi sa Efeso Kapitulo 4, ay tayo'y pinili upang maging mga banal at walang kapintasan
sa harap niya. At yun ang nilayo ng Diyos na pamamaraan, at ang pamamaraan ay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Hindi sa pamagitan ng relihiyon, hindi sa pamagitan ng denomination, hindi sa pamagitan ng mga pangalan ng iglesia, hindi sa pamagitan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay na nagbibigay ng kapatawaran sa atin upang tayo ay maging mga banal, walang kapintasan sa kanyang harapan. Tinutukoy ng banal na kasulatan na yung mga nagpapanggap na mga mananampalataya, kasi maraming nagsasabi sila yung mga Kristiyano. Pero, huwag agad kayong maniniwala. Tingnan nyo ang kanilang paniniwala. Kaya ba sila yung naging Kristiyano dahil sa pagsapit sa iglesia o sa church? Mali yun. Kaya sila yung naging Kristiyano sapagkat ang kanilang buhay ay binago ni Kristo at pinatawad, at sila ang mga hinirang ng Diyos. Ang iglesia ay kasangkapan lamang para tipunin ang mga mananampalataya. Pero hindi nangangahulugan na lahat ng mga nasa iglesia o church ay mananampalataya. Kasi sa lumang tipan, ang mga Israelitas lumabas. Pero nakita natin na inaalis ng Panginoon yung mga hindi mananampalataya. Talagang halimbawa, may mga pangyayari doon na laban kay Moises. E biro nyo, sabi ng Panginoon, huwag kayong lumapit sa kanila. Lumayo kayo. Ano nangyari? Bumuka ang lupa at sana'y nilamon ng buhay kasama ang buong sambahayan, kampamento at mga pag-aari-ari nila. So, ang mga bagay na ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Kasi ang kaharian ng Diyos, sabi sa Roma, Kapitulo 17, Kapitulo 14, talatang 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. So maliwanag dito ang sinasabi. Tapos, ang sabi sa Roma, Kapitulo 16, talatang 17, ngayon pinamamahagi ko sa inyo mga kapatid, at tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at mga kapisuran laban sa aral na inyong napag-aralan, at kayo'y magsinayo sa kanila. Pag ang katuruan ay katulad natin, tignan lang natin. Sapagkat baka maya-maya ay tayo ang kumakalaban sa Diyos. Alamin muna natin ang kanilang katayuan. Kung sila'y nananalig at nananampalataya sa Panginoon sa Kristo at nadadaman na sila ay mga pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay kinakailangan magpakatatag. Ang sabi sa Efeso Kapitulo 14, ang sabi dito, upang huwag kayong maging mga bata pa na
napapahapay dito at doon at dinadala sa mga magkabit-kabila ng lahat ng hangin ng araw sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Kaya sabi dito, mag-ingat. At ang sabi sa verse 15, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa bakatid bagay si Kristo na ating Panginoon. Ikalawang bagay na dapat nating matutunan mga minamahal ay yung kamanghamang paggawa ng biyaya sa labas ng kampo. Yung kampo dito ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos. Merong kaharian nasa langit. Sa lumang tipan, ang pangako ng Panginoon na kanilang pinupuntahan at pupuntahan ay ang pangakong lupa, ang Kanaan. So, naglalakbay sila. Ngayon, sa atin, tayo din ay naglalakbay at hinahanap din natin ay ang kaharian ng Panginoon. Kasi ganito ang siyang isinasaad sa talatang 11 hanggang talatang 15. Sabi dito, sapagkat ang mga katawan ng mga hayop at mga dugo ay dinadala sa dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungo sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kaya naman si Jesus upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo o kanyang sariling dugo, ang bayan ay nagbata sa labas ng pintuan. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento, dadalhin natin ang kanyang pagkadusta. Sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. So, naliliwanag dito, mga minamahal, na ang Panginoong Hesukristo ay napako sa labas ng lungsod ng Jerusalem. Hindi siya napako sa loob ng lungsod, sa labas ng lungsod ng Jerusalem. At ang tamang lugar na kanyang pinagpakuan doon sa krus ay Golgotha. Nang ibig sabihin ay labas sa lungsod ng Diyos. At yung Golgotha, sabi na iba, ay ito'y lugar ng mga buho, libingan. So ang Panginoon Jesucristo ay itinako sa labas ng lungsod. At ang makikita natin, mga minamahal, ay siya'y namatay para sa mga makasalanan. Sa mga patay, namatay siya. Sino ang tinutukoy niya? Tayo na mga mananampalataya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang lahat ay makasalanan. Tayo ay patay. Dahil sa kasalanan, walang buhay, walang pagkaalam sa Diyos. Ngunit ang Panginoon, nang siya ay namatay sa labas ng lungsod, namatay siya para sa mga patay na mga hinirang. Namatay siya para sa atin at tayo binigyan ng buhay na walang hanggan.
Kaya ang Panginoon Kristo ay namatay sa labas ng lungsod, pero doon ay napapahayag yung kasaganaan ng kanyang biyaya. Ano ang unang bunga na makikita natin dito? Yung lalaki na nakabayubay, nakatabi ng Panginoon. Sa banal na kasulatan ay sinasabi, merong tatlo na nakabayubay. Ang nasa gitna ay ang Panginoon Kristo at yung dalawa nasa sa kanan at kaliwa ay mga pusakal na magnanakaw at maraming kasalanan. Ngunit yung isa, tinawag niya ang Panginoon at sinabi niya, Panginoon, isama mo ko sa iyong kaharian. At ano ang sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. At yun ay kasaganaan ng biyaya. Sapagkat pag tinignan natin, abay, pusakal na magnanakaw yun. Pero, tinatawag ng Panginoon at isinama sa langit. Hindi rin siya miyembro ng anumang denomination at hindi rin siya miyembro ng anumang iglesia. Individual na naroon, pinatawad siya. Unless kung makita natin mga minamahal, ay yung gawa ng ating Panginoon sa Kristo na siya ay nagliligtas, hindi dahilan sa pagiging miyembro ng iglesia o denomination. Ang kinakailangan makita natin ay yung gawa ng Diyos sa buhay ng isang tao na sila ay pinagpapala, ginagabayan, at iniingatan. Pangalawa na makikita natin ay yung centurion. Sa Matthew chapter 27, verse 54, ang sabi dito, ang centurion niya at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus, ito ay habang nakabayubay ang Panginoon, nang makita niya ang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubhang natatakot na nagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Sa pamagitan nito ay ang Panginoon Diyos ang nagpahayag sa lalaking ito na centurion. Siya, si Jesus, ay tunay na anak ng Diyos. Naalala niyo si Pedro? Si Pedro na nabi ng Panginoon, ano ang masasabi mo tungkol sa akin? Ano ang sabi ni Pedro? Sabi niya, ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi naman o dugo ang nagpahayag niya sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Marami ang siyang inililigtas ng Panginoon. Binibigyan ng buhay. Pinapatawad sa kanilang mga kasalanan. At masusumpungan natin ang mga bagay nito sa banal na kasulatan. Kung babasahin natin ang mga gawa, napakarami. Yun lamang si Pedro na nangaral doon sa templo, tinagaling ang lupo, ang dami nagsisampalataya sa Panginoon sa Kristo. At sabi dito sa talatang 15, sa pamagitan nga niya ay maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid bagay ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ito ang tungkulin natin, mga minamahal, bilang mananampalataya, na tayo ay magpuri at magpasalamat sa Kanya.
Huwag dumating yung pag may problema tayo, talaga hindi natin makuha magpuri. Matututuhan yung magpuri. Kahit may suliranin tayo. Sapagkat alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa gitna ng suliranin. Ipahayag natin ang ating pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang sinasabi, maghandog tayo palagi na mga hain ng papuri sa Diyos. Hindi lamang yung, halimbawa, walang isasaing. No? Kakadama tayo niya, wala tayong isasaing. Pero magpuri tayo sa Panginoon. Hindi kung kailan lamang tayo sagana. Kung minsan, pag marami tayo pera, dami nating iniisip, saan kaya ako pupunta sa mall? Saan kaya ako pupunta holiday? Saan kaya kami pupunta? Tapos hindi tayo marunong magpasalamat. Isipin natin ang mga bagay na karapat-dapat at gawin natin para sa Panginoon. Kaya ito ang kapalatagan, pangatlo. Ito ang kapalatagan ng mga mananampalataya na sinasabi sa talatang 16. Na kahit na tayo ay nasa labas ng lungsod ng ating Panginoon, ay tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Sapagkat napakasagana ng Kanyang biyaya para sa atin. Kinakailangan na tayo ay lumago sa biyaya. Sumagana sa biyaya. Pag sinabi natin biyaya, ito ang pangasiwa ng Diyos sa ating buhay. Halimbawa, meron tayong, ito example lamang, meron tayong pangangailangan. Nanalangin tayo, Panginoon. Nais ko na sa aking pangangailangan na ito, ikaw ang siyang tumugon. Ang Diyos maraming pamamaraan. Halimbawa, sa lumang tipan, inutusan si Elijah pumunta sa isang lugar. Nagpunta siya sa Cherry. Ang sabi ng Panginoon, inutusan niya yung mga uwak para kumain siya, si Elijah. Mainit na karne, dinala sa kanya at uminom sa batis ng Cherry. Sa loob ng isang taon at kalahati. Pero niyo, araw-araw, ano yun agahan at saka hapunan. 2 beses. Alam niyo kung bakit ginamit ang uwak? Ang uwak kasi hindi kumakain ng sariwa at saka masarap na pagkain. Ang kinakain ng uwak, bulok. Kaya hindi niya kakainin yan. Ibibigay talaga sa iyo, walang bawas. Ibibigay talaga sa iyo. Sariwa, mainit pa. Talagang fresh from the oven. Sasabihin nga natin. Maraming bagay, kaya ito'y natala sa kanyang kasulatan upang huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay mayaman sa awa, mayaman sa biyaya, na kinakailangan tayo sumasagana sa kanyang biyaya. Kahit wala pa tayo sa langit, pinagpapala na tayo. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay namatay sa labas ng lungsod ng Jerusalem. At ang layunin niya ay tayo'y magkamit ng kapatawaran
at buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang dugo lamang ng ating Panginoon sa Kristo ang maaaring aliw sa atin. At yun ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Nang ibig sabihin yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, inya-apply, inaangkop, ginagawa ng banal na Espiritu upang ihugas sa atin. At pagkatapos na tayo'y mahugasan, kinakailangan patuloy tayong panalin ng banal na Espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kinakailangan patuloy natin pinag-aaralan sapagkat ito ang pamaraan para tayo'y patuloy na linisin sa ating puso na lahat ng mga bagay na hadlang sa kabanalan. Kaya ang banal na Espiritu ang ginagamit. Kaya ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo ay magkasama, hindi nyo pwedeng paghiwalayin. Kaya ang banal na kasulatan, pag binasa ito ng karaniwang tao, hindi niya maintindihan kung anong doktrina ang lalabas. At magiging bulaang peta o lang pastor o lang evangelist ang mangyayari sa kanya. Kasi kinakailangan ang salita ng Diyos pati ang banal na Espiritu ay magkasama na kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya. At tungkol sa pamumuhay araw-araw, sabi dito, sa talatang 16, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat ang magayuhain ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya dito ay tinutukoy yung mabubuti nating gawa. Ang mabubuting gawa ay mula sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. At yun ang tinutukoy. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay, sabi ni Santiago. Kaya kailangan ang pananampalataya ay mayroong gawa. At yun ang pinaliliwanag ni Santiago. At pati yung pag-abuloy. Kaya hindi tayo nagtatahit abuloy sa iglesia. Yung ating mga offering, ito ay abuloy para isulong ang iglesia at ang gawain ng Panginoon. At yan ang kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At pagkatapos, sabi dito sa verse 17, mas palima kayo sa mga namumuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila sapagkat parang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa para sila'y magsulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito di ninyo mapapakinabangan. So yung mga namamahala ng iglesia ay kinakailangan na inyong igalang at idalangin, sabi dito sa talatang 18, idalangin ninyo kami, sabi ni Pablo, o nasumulat ng Hebreo, sapagkat kami ay naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. At sabi niya sa talatang 19, niaral ko sa inyo malabis ang inyong gawin o malabis ninyong gawin ang mga bagay nito upang ako'y may sauli na sa lalong madali sa inyo. At ang sabi niya sa talatang 20, ngayon ang Diyos ng kapayapaan ay muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng tupa. At ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ang dakilang pastor ng mga tupa na sa pamagitan ng dugo
ng walang hanggang tipan sa matatuwid bagay ang Panginoon natin si Jesus. O mga minamahal, dito ay tinutukoy ang mga bagay na ito upang bawat isa ay sumunod sa kalooban ng Diyos. O kalooban ng Diyos ay yung tuwing Sunday ay meron tayong kapsanan. Ibig sabihin, meron tayong pananambahan. Sapagkat ito ay pamaraan ng pananambahan sa Panginoon. Pinapangaral natin dito ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, siya ang bagong balita. Siya ang Ebanghelyo na ating ipinapangaral na sino man sa Kanya sumampalataya ay huwag makahanap kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama. Patuloy mong pagpalain ang mga salitang ito sa aming puso at sumagana kami sa iyong biyaya. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.